Compound annual growth rate. Bakit ba natin pinag-uusapan to? So, paano ba natin masasabi kung ang isang investment fund ay pangit o maganda? May idea ka ba? Siyempre, kailangan mong i-analyze So, yung performance ng fund na yun. Halimbawa, limitado lang ang pera natin for investment. Pero meron tayong dalawang pinagpipilian, Fund A at Fund B. Ano ang criteria natin sa pagpili kung ano dito, saan tayo mag-i-invest? O, diba? Yeah. Hey! Hello, Welcome everybody to another episode of Retironario. Ako po si Mimi. Jarvis. At nandito na naman tayo sa isang, ano ba to, makabuluhan episode. Makabuluhan kasi majority ng episode na to ikaw ang magdadala. Dahil ang topic natin ngayon ay isang acronym na ang tinatawag natin ay CAGR. Okay, hindi ito agar-agar or hindi ito ibang meaning kung hindi ito ay tungkol sa Compound annual annual growth growth rate. rate. Bakit ba natin pinag-uusapan to? So, paano ba natin masasabi kung ang isang investment fund ay pangit o maganda? May idea ka ba? Siyempre, kailangan mong i-analyze So, yung performance ng fund na yun. Halimbawa, limitado lang ang pera natin for investment. Pero meron tayong dalawang pinagpipilian, Fund A at Fund B. Ano ang criteria natin sa pagpili kung ano dito, saan tayo mag-i-invest? O, di ba, tinitingnan natin yung percentage of return, yung volatility, yung risk appetite, Ngayon, ganon. yung mga baguhan ng mga tao na sa pag-i-invest, kalimitan, sabi kasi ni financial advisor. Sabi kasi ni FA, maganda daw tong investment na to. Pero dapat, kahit na sinabi ni FA yun, kailangan meron ka rin sarili mong Basihan. malalaman mo kung yung sinasabi ni FAM okay o hindi. Tapos, sabi nila, nakita mo, ay, tumaas ang presyo ng 50% for the past year, 12 months. Maganda siguro tong funds na to. So, maganda mag-invest dito kasi biglang taas eh. Okay? Yung iba naman, ay, bumagsak ang presyo. So, medyo mura. So, malaki ang potensyal na tumaas ang presyo niya. Yan isa sa mga rason. Meron naman nagsasabi, ay, madaming nagre-recommend sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. So, madaming... Siyempre, malamang sa malamang katulad natin. Nahuhuli tayo ng mga tao sa YouTube. Doon nila tayo nakikita. So, kung ano yung sinasabi natin, syempre, yun ang kanilang, lalo na pag wala silang alam, yun ang kanilang parang basis ng mga decisions nila. Ang topic natin ngayon is yung investment fund A or B. Ano ba ang mas maganda? So, ikukumpara natin ito base sa kanilang compound annual growth rate or CAGR. So, bago po natin umpisahan tong episode na to, we would like to remind you that we are not financial advisors. So, hindi po kami FA. Our sharings are based on our own personal experiences and research. And please consult a financial advisor if you need more help on your finances. Okay, so greetings muna tayo at madaming mga nag-subscribe sa atin for the past 2 weeks. So, ito yung portion ko eh. Ako ang tigabati ng mga bago natin subscribers. So, sa Facebook po, maraming salamat kay Verdant PH, Puzzles Tutoring and Review Center, Andrew CG, Nicolay Montesalvo or Montecalvo, Jairo Avinales, Marzi, Jerome Caburnay, Alberto Andrade, Mary Joy and Edward Alquiza. Thank you sa mga kwentuhan natin. Sheila Orsua, Danlin Mangalaw, Jezari Dayondon Eramis. Thank you sa inyong lahat. And please, invite nyo rin yung ibang yung mga kaibigan na mag-subscribe sa aming Facebook and YouTube. Doon naman sa ating YouTube, meron tayong si EJML2 Maliwan. Medyo mahirap yatang i-pronounce ng pangalan niya sa YouTube. Si Multi-Skilled Worker, thank you very much. Kay Jano Sins and April Joy Lopez. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa YouTube. Again, palaganapin niyo pa ang Retironario sa inyong iba pang mga kaibigan. At dun sa comment ni Elizabeth Felisco tungkol sa AXA Global Advantage Fund, thank you. At binasa namin ang inyong comment. Okay, so introduction muna tayo. So, ang isang stock o kumpanya ay maaari nating masuri kung maganda o pangit sa pamamagitan ng dalawang paraan. Yung una, yung tinatawag nating fundamental analysis.
Ito yung pagsusuri ng halaga ng isang kumpanya batay sa kanyang pinansyal na kondisyon at kasalukuyang economic at end market condition. Saan ba nila nakukuha tong fundamental mayroon pa data na pagkukunan yan? Meron yan. Since ang mga companies na to ay publicly traded, available yan sa internet. Pero anyway, ito ay isang medyo malawak na konsepto, kaya hindi ito basta-bastang madaling maintindihan. So yung second na isang analysis na ginagawa ng mga tao, yung technical analysis na tinatawag. Ito naman yung pagsusuri ng mga sa pamamagitan ng paggamit ng mga statistical trends. So ganun din, medyo malawak tong topic na to, kaya Hindi siya madaling intindihin. hindi basta-basta yan. No? Na kahit ako, hindi ko siya naiintindihan. Ngunit sa aking personal na perception, ang pinakamadali ditong pag-aralan ay yung technical analysis. Dahil ano lang to parang mga counting numbers, kukumpara mo lang dito, kumpara mo dyan, magkakaroon ka na ng idea kung maganda o hindi. Ngayon sa episode na to, ang ating pag-uusapan ay isang napakaliit na topic lang ng technical analysis. Ito yung CAGR na tinatawag o yung Compound Annual Growth Rate. So, isa lang to sa napakadaming mga technical analysis na ginagamit. Ito ay isang napakahalagang sukatan ng performance ng isang investment fund. In fact, ang sabi ni Investopedia, CAGR is the best formula for evaluating how different investments have performed over time. i-discuss pa natin ng kaunti yung mga definition na ibinigay ni Investopedia. No? So, isa pa sa mga kanyang sinabi dito ay It is superior to many other common performance metrics because it takes compounding into account. okay, compounding. Ano ba ang ibig sabihin ng compounding? Tama ba ang analysis ko? Parang snowball yan Over time, palaki ng palaki. Okay. Kasi sinama mo yung nauna, tapos lumaki, tapos sinama mo pa rin yung mga naipon mo na, tapos lumaki, tapos sinama mo pa ulit. Parang ganun na nga yun. Pero mamaya pag i-discuss pa natin yan ng medyo detalye ng konti. CAGR can be used to compare investments' performance historically or predict their future expected returns or gains. So, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, pwede natin ikumpara yung past performance ng iba't ibang funds. At the same time, pag nakumpara natin, pwede daw natin i-predict kung ano yung potential gain natin kung tayo ay mag-i-invest doon. And it smooths out volatility. Okay, so medyo sa mga baguhan, may bago tayong terminology dito, yung volatility. Yung volatility, ito yung taas-baba ng presyo. Okay, anong ibig sabihin smooth out? Ibig sabihin, tinatanggal niya yung volatility. Kasi malalaman natin mamaya, yung formula ng CAGR ay napakasimple lang. Hindi niya kinoconsider yung volatility ng fund na yan. And, ito controversial sa akin to Sabi mo, CAGR is easy to calculate. Pero pag tinitingnan ko yung formula, nalulula na ako. Okay, so mamaya malalaman natin kung easy talaga o hindi. CAGR is easy to sa pato. Napaka-controversial nito. CAGR is easy to understand. Ako kaya ako naiintindihan dahil explain mo. Pero yung mga first timer na magtitingin ng CAGR, mukhang malilito Kasi sila. recently may nag-comment sa atin na yung iba nating pinipresent medyo technical daw at hindi down to earth yung explanation. Kasi sinasabi nga natin, sa investing world, meron kang level of understanding sa maths, statistics, sa financial. Hindi po pwedeng yung halos wala kang alam. So, in this episode, binibigyan na namin kayo ng pahapyaw kung ano yung mga terminology o paano nyo kukumputin ang mga gantong klaseng mga measures. Para next time na ma-encounter nyo sila, Mas madali na. mas hindi na kayo malilito at dahil familiar na sila sa inyo. Okay. CAGR can be applied across different asset classes. Anong ibig sabihin niyan? Pwede nyo i-apply yan sa stocks or sa property investing or sa mutual fund or sa UITF. Pwede nyo ikumpara. Kasi yung CAGR ay parang kumbaga generic na pwede mong ikumpara ang return mo sa property o kaya i-invest mo sa stocks. Ano ang mas magandang CAGR? And CAGRs, plural, can be compared side by side. Yan ang sinasabi natin, pwede mong ikumpara side by side. CAGR can be a good measure of long-term performance. Okay, so sinasabi natin, ang CAGR talaga, mas maganda kung long-term ang pinag-uusapan natin, hindi pang short-term ito.
Now, ito ang controversy. Okay, nga muna ngayon, tatahimik na muna ako para makinig. Ito ang formula ng CAGR. Sa unang tingin, medyo complicated siya. Okay? Pero kung titingnan natin, susuriin natin, tatlo lang ang kailangan nating numbers dyan. Yung beginning value, kung magkano yung simula niya, at yung ending value, magkano yung katapusan niyang halaga. When you say katapusan, pwedeng yung current. Pwede yung Yung current. ngayon. Oo. Kung tinitingnan mo na beginning balance, beginning value niya 5 years ago. At ang ending value niya as of yesterday or today. So, dalawa na yon. At yung pangatlo, yung haba ng panahon. Kung Number- 5 years, 5 years. Kung kailan siya nagsimula. Yung year na nagsimula siya. From the start, yung beginning value hanggang yung ending value, gaano katagal. So, tatlo lang ang ating factors na pinag-uusapan dyan. Kaya simple lang, okay? Ang gagawin lang natin, yung mga numbers na yan, ilalagay lang natin dyan. Ito ay isang halimbawa ng mga iba't ibang funds. Meron tayong Fund A, Fund B, Fund C, at Fund D. So, kung mapapansin nyo yung Fund A, yung color orange, ang graph niya ay itong straight line. Kung Totoo bang value yan? Hindi, ano lang to, ginawa ko lang to, okay? Hypothetical. So, ng yung mga fund. yung fund, kung titingnan natin, nag-i-increase siya ng 100 every year. At natapos siya, nagsimula siya ng 100 at natapos siya ng 1,100. Okay, yan ang fund A. Kaya yung kanyang graph ay straight line. Ngayon, yung fund B naman, yung gray area, nagsimula din siya ng 100 at natapos din siya ng 1,100. Pero karamihan ng mga presyo niya ay nasa baba nung fund A. Okay, so iyan yung gray niya. Karamihan ay nasa baba ng fund A. Yung fund C naman, ganun din. Nagsimula ng 100, natapos ng 1,100. Pero karamihan ng mga presyo niya ay nasa taas naman ng fund A. And then yung fund D natin, nagsimula din ng 100 at tapos ng 1,100. Pero nagpa-fluctuate siya doon sa area ng fund A. Ngayon, ang tanong, ano ang CAGR ng fund A, fund B, fund C, at fund D? Kailangan mo i-compute. Dapat ang sagot natin yan ay pareho lang. Pareho lang yan kasi pareho lang silang nagsimula sa 100 at natapos din pareho sa 1,100. At ang period na pinag-uusapan natin dito, Bakit naging ganyan kung pare-pareho ang CAGR niyan? ibig sabihin lang yan, okay, ang performance niya over the past 10 years ay pareho lang. Kaya lang yung ibang fund ay nagpa-fluctuate, yung ibang fund nasa baba, yung ibang fund ay nasa taas. Pero pareho lang ang compound annual growth rate niya. Mamaya malalaman natin kung anong kahalagahan nito. So ngayon, try natin computein ang CAGR ng apat na fund na to. So sabi natin, ito ang formula ng CAGR, no? Sabi din natin kanina, tatlo lang ang kailangan nating numero dyan. Yung beginning value, which is 100, ending value, which is 1,100, at And yung number of of years years. is 10 years. So kung ilalagay natin yan sa formula, ito ang kalalabasan niya. 1,100 divided by 100 to the power of 1 over 10. Ibig sabihin yan, sasamahan na natin to ng algebra. Kasi to the power. Doon ako natulog Okay. Nag-algebra ako Kung algebra, high school lang to. Okay, hindi natin kailangan ng college dito, college degree. High school lang to, kayang-kaya nating computein ang CAGR. Sandali. So, yung 1 over 10, yung 10 yung number of years. So, magiging 1 over 5 yan kung 5 years lang. 1 over 2 kung 2 years lang. 1 over Okay. 15 kung 15 So, years. pag nakuha na natin to, i-subtract natin ng 1 and ito times natin ng 100. Napakasimple ng formula na yan, pero madami sa atin na hindi kayang i-compute to using the calculator. Baka mamaya isa ka na doon. Oh, talaga? Talaga. Aminado ako dyan. Which is true. Kasi madami akong kakilala na hihirapan talaga silang computein to. Ngayon, tuturuan ko kayo paano computein to using your calculator sa computer. So, meron lahat tayong calculator sa computer, di ba? So, ito yung calculator natin sa computer. So, kung mapapansin nyo, ito ay nasa standard version. Okay? Ang kailangan natin dito, i-convert natin to scientific calculator. Paano natin i-convert into scientific calculator? Pipindutin natin yung Tatlong line. na yan. Yan yung menu. Pag pinindot natin yan, lalabas itong menu na to. At makikita natin na merong word na scientific. So, yun ang pipiliin mo. Yan ang pipiliin natin. So, pag kinlik natin yan, magiging scientific na. So, mapapansin mo dito, scientific na siya, Okay. hindi na standard. So, ito ang calculator na kailangan natin gamitin para makompute natin ang CAGR. Simulan na natin. Balik tayo dito sa ating formula. Ako, personally, magsisimula akong computein yung ating power. Okay? To the power of 1 over 10. So, ang gagawin natin, i-input natin 1 divided by 10, ang magiging sagot is 0.1. Ilabas nyo rin yung history ng inyong computation. Dito sa right side, pag in-extend nyo yung calculator nyo to the right, lalabas yung history niyan.
Okay, so 0.1. Susunod natin kukumputin yung 1,100 divided by 100. So ito yung 0.1 dito, nilagay ko dito sa kanan, ano? So kukumputin natin 1,100 divided by 100, okay? Ang magiging sagot is 11. So ibig sabihin, kung i-combine natin itong dalawa, ang sagot dapat yan 11 to the power of 0.1. Ngayon, paano natin kukompute yun? Ito ngayon ang susi dyan. Yung scientific calculator may tinatawag na x to the power of y. So yan yan, x to the power of y. Ano yung x? Yung x natin ay yung 11. Yung y natin is yung 0.1. Okay. So paano yan? Pipindutin mo lang yung x, y na yan? So, nakapindot na yung 11, ano? So, ang gagawin natin, pag pinindot natin yung xy, ibig sabihin yung susunod na entry natin, yung to the power of 0.1. So, ganito mangyayari, no? Pag pinindot natin ang 11, pag pinindot natin itong xy, magkakaroon na siya dito ng parang hat or bubong. Yung bubong na yan, yung symbol ng bubong, ang symbol na yan is your power. Pag napindot natin yon, pindutin naman natin yung 0.1. So, ibig sabihin... Para malaman natin kung ano yung pinapower. So, then press equal sign. Ang kalalabasan niya is 1.27098. Blah, blah, blah. So, ibig sabihin, Malapit na. Itong yan nasa green. Yung nasa green na yan, ang value niya is 12 point something. 1.2 something. is 1.27098. Okay. So, ang susunod natin gagawin, i-minus lang natin ng 1 yan. Bakit natin minimize? Kasi yun ang formula eh. Okay? So, ang gagawin natin, 1.27098 minus 1. Ang sagot is 0.27098. Tinanggal lang natin yung 1. Susunod, ita-times natin ng 100. Ang magiging sagot niya is 27%. So, 27% ang kagar niya. Di ba malaki yun? Malaki yun. Eh, ano lang naman to? Hypothetical lang naman itong mga numbers na to. Hindi ito totoong fund. Ang ibig sabihin niyan, tung Fund A, Fund B, Fund C, at Fund D, ang kagar niya is 27.098. Maski na yung ibang fund dyan ay nagpa-fluctuate o nasa taas o nasa baba, pare-pareho lang ang kagar niyan. Kasi nagsimula sila sa same number at natapos sa same number din. Correct. Ano ba talagang ibig sabihin ng compounding? Di ba sinabi ko? Okay, yung sabi mo nga na parang snowball effect. Pero ipapakita ko sa inyo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng compounding? So, magbigay tayo sa isang ideal world, ito ang ibig sabihin ng compounding. So, sabihin natin ito yung fund E na tinatawag. Kasi meron tayong A, B, C, D. Ito nga yung fund E. Magsisimula din siya sa 100. Okay? Kung itong fund na to nagsimula ng 100 at magko-compound siya ng same compounding rate nung fund A to D, which is 27.098, ito ang mangyayari. So, beginning natin, nag-invest tayo ng 100. At the end of the year, kikita tayo ng 27.10 or 27.098. Ni-round off lang yan, 27.1. Okay? So, at the end of the year, ang total na pera natin is 100 plus 27.1, which is 127.1. Then, the second year, 2014, itong 127 na to, mag-i-earn na naman ng interest ng 27.98. Ang interest na may earn niya is 34.4, which is mas mataas doon sa initial kasi nag-compound na nga. Yung original ng pera mo na 100, nag-compound at yung interest na in-earn niya last year, magko-compound din. So, lalabas niyan at the end of the second year is 161 na. So, kung ito ay tutuloy-tuloy natin after 10 years, ang kalalabasan niya is 1,100 din. Kasi, ang compounded rate niya is 27.098, which is pareho doon sa ginawa natin kanina. Ngayon, kung titingnan natin yung graph niya, ito ang graph nung Fund E. Okay? So, bakit parang boat? Okay. Ano siya? Curve. Kaya nga tinatawag nila compounding. Yung sinabi daw ni Albert Einstein, the eighth wonder of the world is the compounding effect. Kasi daw, magsisimula ka sa maliit, habang patagal ng patagal, palaki ng palaki. So kung mapapansin mo, medyo mabagal sa simula yung increase ng pera mo. Pero habang tumatagal ng tumatagal, pabilis ng pabilis yung taas ng pera mo. Yan ang kagandahan ng compounding kung nagsimula ka ng bata pa. Kasi mas mahabang panahon mo, mas bibilis ang pera, ang paglago ng pera mo. Yan yung price graph ng iba't ibang fund, pero pare-pareho lang ang kagar niya. Ito ngayon, i-apply naman natin ngayon yung ating napag-aralan
paaralan. So, para tayong nasa lecture, i-apply natin sa totoong mundo. I-apply natin kung kayo ay merong G-Funds o G-Invest, ito yung mga funds na available sa G-Invest. Titingnan natin yung CAGR ng bawat investment na to. So, magsisimula tayo sa Atram Peso Money Market Fund hanggang sa Atram Global Equity Opportunity Fund. So, kinategorize ko to based sa kanyang risk rating. So, ang pinaka-conservative ay yung Peso Money Market. Okay, magiging moderately conservative, then moderately aggressive, tapos magiging aggressive. Lahat na yun, nung natitira sa ilalim, aggressive. Okay, nilagay ko din dito kung ano yung mga benchmark na mga funds na to, kung saan naka-invest yung funds na yan. So, halimbawa, etong Atram Peso Money Market, naka-invest siya sa 30-day Philippine Special Savings Rate. Yung total return peso bond, naka-invest sa BPI Government Bond Index. So on and so forth. Dito sa mga funds na to, iba't ibang panahon siya nagsimula. Yung iba, nagsimula ng 2013. O, edi iba-iba rin performance ng CAGR niya. Definitely, iba-iba ang performance ng CAGR. Yung iba dyan, nasa 9 years na ang edad niya. Pero yung iba, medyo bata pa, nasa wala pang 2 years old. Pero, nagsimula lahat yan sa presyo ng 100 per unit. Ito ngayon yung presyo niya as of August 23. Kung mapapansin mo dito, nagsimula ng 100, tapos makikita mo yung iba tumaas ng 100, yung iba naman nasa bababa sa 100. So, sa tingin mo, base dito, malalaman mo ba ang CAGR niya? Maybe. Medyo mahirap. So, kailangan natin i-compute yung CAGR. So, gamitin nyo ngayon. Mag-pause muna kayo ngayon. Okay? Gamitin nyo yung formula. Scientific calculator. Gamitin yung scientific calculator. And then, tingnan nyo kung magiging tama ang inyong sagot. Okay. Okay? Then, balik uli kayo dito. So, pause nyo muna. Magkape muna kayo ng konti para makakonsentrate. Okay, assuming nagawa nyo na, tapos na. Ito na ngayon ang CAGR computation niya. So, kung mapapansin natin, ang pinakamataas na CAGR ay yung Global Technology Feeder Fund, which is 18.68%. Kaya lang, ito ay 5 years old pa lang. Medyo bata pa. So, mahirap sabihin na natin na ito ay magiging consistent for the next 10 years. And then, ang sumunod na maganda ang performance ay itong Consumer Trends Feeder Fund, which is 6.03. Okay? Kaya lang, medyo bata pa rin. Bakit ganon? Pagka mga bata pa, parang mas mataas ang CAGR niya. Ang problema kasi is maliit pa lang yung history, yung performance history niya. Mas magandang computein ang CAGR kung mas mahaba na yung kanyang edad o medyo matanda na. Pero gusto lang natin ipakita dito na ito yung CAGR niya since inception niya. Now, yung sumunod natin na magandang performance ay ang Total Return Peso Bond Fund, which is 3%. At yung pang-apat naman ay itong Global Equity Opportunity Fund, which is 2.24%. Ngayon, ganito ang ginagawa ko pag nagko-compare. Hindi ko ito dito tinitingnan. Ginagawa ko, pinapares-parehas ko yung kanilang edad. Okay? Kasi since hindi sila magkakapareho ng edad, para kang nag-compare ng apple to orange. So, dapat same age sila. Okay. So, dito sa second slide natin, kukumpara ko yung pinakabata. Ang pinakabata natin yata ay yung nandito sa baba kanina, no? Which is, tingnan natin, balikan natin, which is 1 point. Ang pinakabata is Total Infra Equity Feeder Fund. So, dito natin ibabase yung ating susunod na slide. So, ginawa ko 1.69 years old lahat. So, kinuha ko yung NAV price niya noong What is NAV? yung net asset value per unit noong December 14, 2021. So, lahat ng fund na to, kinuha ko yung presyo niya at kinompute ko uli yung CAGR. So, pause nyo uli, compute nyo yung CAGR. Okay, so, assuming na na-compute nyo na, balik uli kayo, titingnan natin yung performance sila. So, again, panalo uli yung Global Technology Feeder Fund. Kaya lang maliit lang, 5.96 kasi medyo wala pang 2 taon yung kanyang data. Okay? Ang gusto lang natin sabihin dito, maski na maliit lang yung kanyang window, siya pa rin ang nag-excel sa lahat ng mga funds. So, ibig sabihin, test of time, siya pa rin ang nangunguna. Kaya mababa ang period or mahaba ang period, siya pa rin ang number 1. Ito ang problema kasi, madaming mga funds sa Pilipinas na mga bata pa. Mahirap nating malaman kung magpe-perform sila ng maganda sa future kasi medyo maliit yung history nila. Pero, at least, halos sabay-sabay naman sila. Pero ito ang tip ko sa inyo. Paano natin malalaman ang performance nila? Magkaroon ng idea, performance in the future. Ganito ang
ginagawa ko. Titingnan natin yung benchmark kung saan sila naka-invest. Ngayon, tong benchmark na to, ito ngayon ang kukunin nating CAGR. Kung anong CAGR ng benchmark Oo, na yan at kasi- that time. Hindi, titingnan natin kung medyo may edad na itong mga benchmark na to. For example, yung Philippine Stock Exchange, medyo matanda na to. Kukunin natin yung CAGR ng PSEI at magkakaroon tayo ng idea ano ang magiging performance ng Atram Philippine Equity Smart Index Fund sa future base sa CAGR ng Philippine Stocks Exchange Index. Kasi dyan siya nakabase. Okay? So, ganito ang ginawa ko ngayon. Kinuha ko ngayon, for the past almost 10 years, kinuha ko yung presyo ng iba't ibang benchmark. So, hindi ko na sinama dito yung money market fund tsaka peso bond fund kasi wala akong data niyan. Ang meron lang ako, ito ay nakuha ko to sa tradingview.com. Kinuha ko yung MSCI, S&P Global Infrastructure, at ito ang kanilang mga presyo noong October 1, 2013. And then, kinuha ko din yung presyo niya noong August 23, 2023. Bigyan ko ulit kayo ng time, computing niyo yan. Okay? Ito ang presyo niya ng start, ito ang beginning, at ito ang number of years. Then balik kayo. Assuming na na-compute nyo na, tingnan natin kung sino ang nag-perform na maganda. Kung Base na to dun sa benchmark. base na yan sa benchmark. Sa tingin mo ba panalo pa rin ang Global Technology Feeder Fund? Maybe. Okay, tingnan natin kung okay ang performance ng Global Technology Feeder Fund, which is 17.67. Ibig sabihin, consistent siya dun sa performance niya 5 years na age. Kasi yung 5 years is 18 point something eh. So, over the long term, 9.9 years, nagpe-perform pa rin siya ng 17.67%. Ang hindi magandang performance ay ang PSEI, which is negative pa din. Pero marami ang nag-invest sa PSEI Unfortunately. But labas po kami doon dahil hindi naman kami nag-i-invest sa PSEI. Pero napupunan natin sa iba't ibang episode natin yung performance sa PSEI na hindi naman natin sinasadya. Tingnan mo, ayan na naman ngayon. Okay. Lumabas So, na ibig naman. sabihin, kung ikukumpara natin ang iba't ibang funds, mas maganda kung ikukumpara natin to sa mas mahabang panahon. Okay, kung wala tayong data ng funds na yon ng mas mahabang panahon, tingnan natin yung benchmark. Kung ang benchmark ay mas mahaba ang kanyang history, doon natin kunin yung CAGR para malaman natin, may idea tayo kung magkano yung potential gain natin sa future. Kung tayo ay mag-i-invest doon. Okay, so key takeaways na tayo. Key takeaway, yes. Okay. So, number 1, CAGR is easy to calculate. I am still question mark. Okay. Hindi. In fairness, dahil sa meron naman tayong pinakitang formula, mas nabivisualize ko na kung paano. So, kailangan ko lang namnamin yon at kailangan lang paulit-ulit kong gamitin yon para lubusan ko ng masabing it's easy to calculate. Kasi alam na natin yung formula at tinuro ko na rin sa inyo kung paano nyo gagawin sa calculator. Pero ang pinakamadali dyan, kung marunong kayo ng Excel, ilagay nyo lang sa Excel para kung meron kayong mga bagong mga data, ipapasok nyo lang yung beginning at ending at number of years. Excel na ang magkukompute. Pero Papa, ang point nga natin dito para pakita sa kanila na pag nagko-compare nga sila, tingnan lang nila yung CAGR. Kung marunong na sila mag-compare na CAGR, hindi nila kailangan i-calculate. Pero kung gusto nila makasigurado, mag-calculate sila. Okay. Yun na lang ang aking tip para madalian na sila dyan. Okay. Kasi tama yon kung available yung CAGR computed Correct. Kung CAGR. Kasi available, compare ka na lang. kalimitan hindi kasi available eh. Okay. Kung available man, iba ang number of years nitong isa na to, iba ang number of years na So, to. kumbaga, indahin nyo na lang ang pagkukompute ng CAGR, at least masigurado kayo sa inyong decision making bago kayo pumasok sa pag-invest sa isang fund. Okay, second, CAGR is easy to understand. Kaya ko sinasabing easy to understand kasi number lang ang ikukumpara natin. Sabihin natin 10% at 12%, ano ang mas malaki? Edi 12. 12, ganun lang kasimple. Easy to understand. Hindi mo kailangang isipin, ano ba ang mas malaki, 10 o 12? Minsan nililito mo ako dyan eh. Okay? So, kaya easy Yung to fraction, understand. yung fraction, Kasi nililito mo. meron kang number na pinagkukumpara, higher or lower. Okay? So, magandang gamitin ng CAGR to predict future expected return kung ito ay may mahabang performance history. Kung 2 years lang, hindi magandang gamitin ng CAGR kasi hindi natin alam yung potential na yung mangyayari sa future kasi yung past niya is kakaunti rin. Magandang gamitin ng CAGR para ikumpara ang performance ng iba't ibang investment funds. So, kung gusto natin ba dito o dito,
Kung limited ang pera natin, computein nyo yung CAGR. That's it. That's it. So, sana po ay dun sa mga nalilito, meron pa rin kayong naintindihan dahil kaya nga namin binivideo to para pwede nyo Balik-balikan. ulitin hanggang sa ano nyo na siya, fully absorbed na siya. Kaya po dun sa mga bago nating subscribers, kung meron po kayong question at meron na kaming sagot, dinadirect na namin kayo sa mga video na ginawa natin para magkaroon na kayo ng paunang kaalaman. Ngayon, kung meron pa kayong extra question, tsaka kayo magtanong. Hindi, tsaka lagi natin ni-encourage na magtanong sila. Hindi yung basta na lang nila i-absorb yung mga information. Kung may doubt sila, magtanong sila. Kung meron silang hindi naintindihan, itanong nila. Hindi maganda yung, hindi ko naintindihan, hindi na ako magtatanong kasi nakakahiya or tinatamad ako. Kung talagang seryoso kayo sa inyong investing journey, ini-encourage namin kayo na kayo ay mag-aral at magtanong at intindihin. Kasi ganun yung mga din yan. naman ang ginawa namin Nag-aral din, umate ng mga seminar at nagtanong. Kaya ngayon, confident nang i-share yung information sa inyo. So, Okay. ganun lang yon. Kailangan po pag nag-i-invest, meron tayong alam na technical terms at alam natin kung paano gamitin yung technical terms na yun. So, hanggang doon na lang muna. Again, kung meron pa kayong extra help na kailangan sa amin, please email us at retironario@gmail.com or sa aming YouTube and Facebook. So, pakiusap lang po namin, please like, share, and subscribe to our channels para marami pa kaming mga matulungan. Yun lang po. This is Mimi Jarvis? saying, sama-sama tayong maging Retironaryo. Hanggang sa muli. Bye! Bye-bye!